Siguro isang sacrifice na kinailangan sakripisyo talaga yung pagtanggap ng ibang proyekto dahil na hindi angkop dun sa look ko. Sabi ko, ang dami ko napanood na male characters, pero iba yung pagkakagawa ng character ni Paolo, direct Jojo, direct na. Pao, dalhin lang experience. Okay naman, as I said, nung una nating pagkikita, medyo struggle talaga dahil may ginusto akong i-achieve na medyo na-achieve naman, which is yung sa weight and yung differences ng character development ni Victor until dito sa press na napanood nila. Pero yeah, I'm very excited. I'm very excited for I think the next 2 episodes, parang dito medyo kawindang-windang yung mga mangyayari na hindi nila ina-expect. So nakakatawa pag iniisip ng mga tao na parang feeling ko ganito mangyayari o ganito mangyayari, pero at the end of the day hindi yun yung mangyayari based sa nalalaman natin. So nakakatuwa na hindi rin nagiging ganun ka-predictable yung yun din. That's the word. Nalin lang rin yung viewers. Si Paolo, hindi lang sa may normal siya, nagpapalit siya, nagpalaki ulit siya, di ba? Gaano kahirap yung ginawa mo? Siyempre marami ka rin sinacrifice, hindi ka basta pwede tumanggap din ng ibang projects kasi iba-iba itsura mo di ba? Ayaw yung lumabas noon, ang dami niyang ayaw puntahan. Actually, yun na nga po, parang siguro isang sacrifice na kinailangan sakripisyo talaga yung pagtanggap ng ibang proyekto dahil na hindi angkop dun sa look ko. And parang, ayun nga nagtataka yung ibang tao, parang nagpabaya daw ako, pero it was all to prepare for Lin Lang. So I gave, kumbaga, yung dedication ko na binigay sa proyektong ito. Binigay ko talaga na hindi ako tumanggap ng ibang proyekto para matutukan ko to. At the same time, ang dami ko ring disiplina na in-instill sa sarili ko para ma-achieve yung sa tingin ko makakatulong sa show in some way in terms of believability and yeah. So, minsan nakripisyo si Pao na projects kasi hindi siya pwede tama. So, nanunumbat Pao na maraming nawala sa'yo. In a way. O, 3 months din yung Pao na mataba ka ng Storycon. Di ba? Tapos nagpapayat ka. Ilang 5 weeks? Yeah man, 5 months na nag-gain. Tapos si Drake Eric sa Good RB. Hindi naman, nabawasan yung days to prepare. But nagawa naman ng paraan. So natenggang ka? Natenggang wala sa... Hindi, kasi nabawasan kasi... Dito lang. Nabawasan kasi hindi kami kailangan mag-stop. Kasi kailangan gusto niya talaga 1 month to prepare for the next stage na papayat siya. And sabi ko, Pao, walang sasaldohin yung mga staff sa mga crew. Inisip mo. Sabi ko, pwede bang habang ginagawa natin yung project, magpa-trim ka na. Tapos, sabi niya ako, sige, 9 AM ang call ko. Wag ako agahan ng call ko para at least in the morning, mag-workout siya. Sabi ko, sige. So yung ginawa namin, kayo 1 month, naging 2 weeks na lang. Na-achieve agad? Kasi nga, during nag-shoot kami, hindi siya pinamaagang call, 9 AM, pinakamaaga na, so 10, gano'n. Kasi nga, yun yung mga adjustment na we had to do. Kasi nga, para lang talaga, kasi syempre sa mga gusto rin namin, yung mga tao tuloy-tuloy din ang sweldo. Kasi hindi naman sila per day kasing bayad ng mga iba, di ba? So yung ginawang compromise namin ni Paolo. So actually, lagi kami gano'n hindi, ganawa man, pwede bang 2 weeks lang? So pumapayag talaga siya. So ayun, kaya thank you, Paolo. Grabing lifestyle change pa lang ginawa mo, Pao, dito.